pwedeng gawin ng presidente is to change the narrative. Usually, pag nagaganyan yung bumabagsak yung presidente, ay nagkakaroon ng cabinet revamp. Yan ang hintayin natin. No? Ako, yung sinasabi ng ating bolang kristal, ang gagawin ng presidente ay cabinet revamp. Para ipakita niya, ini-improve ko. Inaayos ko yung aking gobyerno. No, inaayos ko yung source of inflation. So, delikado yung kanyang finance team. No? Yung kanyang agriculture, mukhang lalagyan niya ng tao. No? Itong sinasabi natin si Chu Laurel, na isang fishing magnate, isang tycoon sa agrikultura. No? Tapos, mukhang sa Department of Trade, nanganganib si Secretary Pascual. Baka paltan yan ng isang tawag nila ay si Frederick Go, no? Ilang naman ay chismis lang naman. Chismas. No? Hindi, tama rin naman hindi na nga chismis eh. Si Senate President mismo, Mig Zubiri, yun ang advice sa Pangulo. Sabi niya, may 2-3 kang cabinet secretaries na ay naku, kailangan palitan. Diniretso na nga po niya, Sek. No? Diba? Pangalawa, nakita natin sa nakarang video nung nasa Ormoc si Pangulong BBM, no? Meron siyang body-body. Diba? Nakita na sila. Kasama sa New York, wag daw maglaglagan nung sila yung mga binata pa. Diba? Mar Rojas nga po ito, mga ganyan. Ano kaya yung ibig sabihin, Michael? Yan nga. Ano kaya ibig sabihin niya na nung sila ay mga bata, mga bachelor pa, sana hindi kinukwento yung ginagawa nila, no? Ako, sigurado ko, si Michael Pahati, nung bachelor, no? Marami ang ginagawa, no? Hindi katulad ko. Ako kasi conservative, no? Pero ano kaya yung ginagawa nung dalawa, nung sila ay nasa New York? Kami ni Michael, pero sa sobrang Cubao lang kami, no? New York, Cubao. Sila talagang nasa New York, no? Pero, yun nga sinasabi ko, yung pag-revamp. Halimbawa, nanganganib yung Secretary of Finance. Mukhang isang senador yung ipapalit sa kanya. No? Tapos ito nga, nakita natin, merong chami-chami na nangyari sa Rojas. Diba? So, itong mga ito, another dotted lines, no, ay papunta doon sa sinasabi natin na pagbabago ng narrative. Kung ako yung presidente, outside of the box, yung hindi inaasahan. No? Para sabihin ko, ito, nag-aayos ako. Pasensya na kayo, aayusin ko itong inflation. Ikalawa, may nasisisi. Yun ang isang purpose ng cabinet buffer siya sa presidente kung nagkakalat. Diba? Meron kang scapegoat. So yan yung possibility ng cabinet revamp. May gusto mag-follow up from our viewer, si Chad. Gusto ko rin ito tanongin dahil nabanggit nito kay ni Sek kanina. Sino? Chad Jacob Perez. Sino yung dating senador na magiging finance secretary? Spill the tea po, please. Yan. Millennial ito si Chad kasi spill the tea. Sa atin kasi Sek, spill the beans Oo. Nabanggit siya kanina ito. Lumalabas yung pangalan ni former Senator Recto. Yan. Pero alam naman natin, sa ating bansa, unless it's done, it's not done. Unless you're appointed, you're not yet appointed. Diba? Dati nga, merong health secretary, na-interview na Na-interview na. Dati rin tumakbong senador. Tapos last minute, napalitan. Diba? So, nangyayari yan Nangyayari yan. Dati, sinabi ng presidente, nung nasa Indonesia siya, para sa isang summit, tapos na on-the-job training. Tapos na ang OJT. No? Nakita ko na ang kanilang galing at saka kakulangan. Doon nakita mo, akala mo magre-revamp na. Hindi naman pala nangyari. Hindi nangyari. Naglagay lang doon sa mga bakante. Katulad ng defense at saka health. Kaya until it happens, it never happened.